Hi, magandang araw po sa ating mga batang Maynila, sa ating mga nanay at tatay, at higit sa lahat, sa aking mga minamahal na lolo't lola. Lalong-lalo na nga sa aking Yorme, mga I love lolo't, you. I love you. Sa akin ng mga lolo't lola, lalong-lalo na sa inyo. Hoy, mga nanay ko, mga tatay ko, magkubli kayo, ha? Huwag kayong masyadong lalabas sa mga panahon na ito, lalo na pagka mga alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Medyo nuknuk ang po ng hapdi sa balat, ang init ng araw, at ang alimuom ng kalsada ay grabe po. No? Delikado po yan, lalo na sa aking mga minamahal na lolo't lola. Oh. Mag-ingat kayo, inom kayo ng maraming tubig lagi. Ako po ay ang inyong lingkod, si Yorme, sa programang Talk to the People. Live po tayo ngayon. Ito po ay programa ng Manila Public Information Office, kung saan dito po mismo sa programang ito ay inyong marinig ang mga updates sa mga naganap, nagaganap at magaganap sa ating lungsod. Salamat sa Diyos. Una sa lahat sa Kanya, ngayon po nararamdaman natin ng kaunti yung kagaangan ng pagbaba ng presyo ng krudo na 20 piso at 8 pesos and so on and so forth. Sana nga po magtuloy-tuloy at matapos na po itong krisis na ito. Sa dami ng nahihirapan, marami po nahihirapan sa krisis na ito. Ngunit sa ganun pa man, salamat sa Diyos. Lagi ko sinasabi, makakaraos din tayo. Update lang ho. Kung maalala nyo nung nakaraang linggo, pagkatapos natin sa mga jeepney driver, meron naman po tayong isang industriya na minabuting tugunan, bigyan ng pansin, ang industriya ng panaderya. Or sa English, local community bakery. Ito po yung mga pinupuntahan ng apo natin. Pag inuutusan natin yung mga anak natin, anak, bumili ka nga ng pandesal doon sa kanto, o pandelimon, o monay, so on and so forth. Or tinatawag na Filipino basic bread. Sila po ang mga masisipag nating panadero na siya ding nahihirapan. Napakahalaga na mabigyan ng atensyon ang ating mga panaderya sapagkat itong mga uri ng pagkain na tinitinda nila ay simbolo ng pamilyang Pilipino. Hindi lang Manileño ha. Pamilyang Pilipino sa almusal. Mapamayaman, middle class, o mahirap. Ayan. Nung kami po ay nakipag-ugnayan sa daan-daang mga panaderya sa lungsod ng Maynila, napagtanto-tanto po namin. Bagay na ako'y may naiisip, ngunit yung naiisip ko'y hindi maganda. Hindi magiging maganda, masyado marami requisitos. Dahil sa pakikipag-usap sa ating mga bakery, mas may maganda silang suwestyon na siyang aming napagkasunduan kung paano sila epektibong matutulungan ng lungsod ng Maynila. Ito po ang aming napag-usapan. Una, tutulong ang lungsod ng Maynila na bibigyan ng libreng 1 buwan na pang-upa. Gusto ko naman po'y maging tapat at klaro. Sabi nga, kwentas klaras. May mga panaderya na umupa ng 15,000, may mga umupa ng 20,000, may umupa ng 40,000. Kaya po, ako naman ay limitado yung kakayanan ng lungsod sa partikular na yon, kasi hindi naman po lahat ng pera ng lungsod ay pwede natin gastahin dahil ayon sa mga alituntunin ng batas, may mga perang bagay lamang na dapat gastusan. Para po, gusto ko rin po may share yung how to inform the public. No? Paano ba ginagastos ang mga bahagi ng salapi na ibinayad yung buwis. Meron po dyan itinakda ng batas
Dapat ito lamang ang gagastahin para sa partikular na programa. Ganun po. Pero magkaganon pa man, I don't want to go into details on how we spend our money, but I assure you, it's being spent wisely, efficiently, and effectively. In this case, napagkasunduan namin na sasagutin ng pamahalang lungsod ng 25,000 pesos across yung isang buwang upa ng ating mga panadero. Yung iba'y nangungupahan, yung iba'y hindi. Yung iba'y 20,000, yung iba na may 30,000 o 40,000. Ginawa natin across. Bilang tugon at tulong sa industriya ng panaderya sa lungsod. Ano naman po ang kapalit sa buwis na ibinalik natin sa industriya through services sa industriya ng panaderya? Ang kapalit sa mamamayan, sila naman po'y nangako sa atin. At ito'y makapagbibigay epekto o magandang epekto sa kapanatagan ng bawat Manileño na bibili ng pandesal, pandelimon, monay, putok, Spanish bread, or what you call Filipino basic bread, sa loob ng 30 days. Ibig sabihin, ano't mangyari, bumaba, tumaas, ang mga presyo ng mga bilihin, isang buwan may peace of mind ang mga batang Maynila, ang mamamayan sa lungsod ng Maynila, na yung paborito nilang binibili ng bakery ay ang presyo kahapon, siyang presyo ngayon, at presyo bukas, at sa ika-30 araw. Ano po ang update? Ayan po, ipakikita po namin ang picture. Biyernes po ang usapan. Umabot ang Sabado-Linggo. Na po. Inimplementa po ng City Government of Manila ang economic assistance to our panaderos. Ayan, makikita po ninyo. Hindi po sila mga branded. Maring iba, kilala ninyo. Like for example, Lunars, Modes, o Tinapayan. Pero yan yung mga nasa community natin mismo. Masayang-masaya po ko ipaalam sa inyo na yung mga umatin sa pulong natin, siya naman po napakinabangan nila yung buwis na binayad nila bilang negosyante sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin. At ito naman, sa maliit naming kaparanan bilang inyong syudad, ay maibalik sa inyo, sa mga naghahanap buhay, yung economic assistance. Pero, tatulungan na sila, makikinabang pa yung kanilang mga kapitbahay o mga suking na mimili sa kanila. Oo, Pinoval 842. Ayan 842, Barangay 397, Sampaloc, Manila. Ito po ang mga nakarehistro, nagbayad o nag-apply ng business permit sa lungsod ng Maynila. Nagbayad kayo ng buwis, nabalik sa inyo ang buwis na pinayad ninyo. 1 Lunay Street, Santos Bakery, di ba? Nakakatuwa naman. Barangay 158, ano na to? Sa may gagalangin area na to. Barangay, mga doong area na yan. So, ongoing po ngayon. Ongoing. Ito, Pandakan. Anan Bakery, Yorme, maraming salamat po sa inyong binigay na karagdagang ayuda. Thank you very much, viewers. Ayuda. Kahit naghihirap na talaga kami, nakikita mo kung paano mo i-support ang masaya po kami. Maraming salamat sa taxpayer. At maraming salamat sa Diyos. Tulong-tulong lang. Madadali rin natin to. So ongoing, sa mga bakery na nanonood ngayon, na sumama sa pulong ng kayo pinatawag, natutuwa nga ako doon sa sinabi ni Mr. Chavez. Kamagana kaya ni Cesar yun? Hindi na pa yan. For the first time daw, 30 years. Ngayon lang siya na patawag sa pamahalang lungsod ng Maynila.
10 ng kanyang mga kasama. Nanay Nena. Oh. Ayan. So, yan po ang update. Simula po kanina yung 2:00 ng hapon. At tuloy-tuloy po yan. Tatapusin po yan the whole day. As soon as possible. Para may atid sa inyo lahat. Tulong nakaloob sa inyo ng taxpayers ng City of Manila and your city government. So, yan po ang unang update. Sunod. Kung maalala po ninyo, bago ko pinasok yung tulong sa panaderya, ay binigyan natin ng atensyon yung mga nahihirapan na mga mananakay. Kasi maraming jeep na hindi bumabiyahe dahil nalulugi na sila. Ang naging masamang epekto nun, maraming trabahante, empleyado, estudyante ang nahihirapan naman pumunta sa dapat nilang paroonan. Sa opisina, sa pabrika, sa eskwelahan, and so on and so on. Kaya minabuti ng lungsod na makaisip na hiramin ang lahat ng jeep ng taga-lungsod ng Maynila at driver nito at bigyan sila ng takdang kita nang hindi na sila magbabaka sakali kung sila'y malulugi sa araw ngayon. Kundi may kapanatagan at katiyakan. Kaya taos puso ang aking pasasalamat sa aking mga taga-lungsod ng Maynila na operator ng jeep na nakisali sa programa ng lungsod na libreng sakay at sa mga jeepney driver. 931,000 ang inabot na napaglingkuran natin na riding public. Salamat sa Diyos. Oh. Kaya ngayon naman, alam niyo ba mga ATAPs, batang driver, nako, talagang napaka-buenas ng mga jeepney driver ngayon. Tapos na tayo. Siyempre, alam mo naman, tuyo-tuyo na yung bimpo. Happy ako, happy kayo, at happy ang taong bayan. Alam niyo ba, mga driver ng jeep? Aray ko. Hindi kayo mapapaaray dito kasi good news ito. May isang mabuting tao. Ayaw na ipabanggit ang pangalan niya. Siya po ay nagbigay ng worth 4.9 million pesos na fleet card. Wow! Fleet card. Ayaw po niya ipabanggit ang pangalan niya, pero hawak ko ang fleet. Ganun ba yun? Yun ba yun? Beat pala yung beat. Ito po. 4.9 million pesos. May laman. Ang bawat fleet card ay may value na 1,000 pesos. Ayaw lang niya ipabanggit ang pangalan niya. Pero ito po yun. Petron fleet card. 1,000 pesos. Ngayon po, meron pong sumali voluntarily. Kasi yung ginawa natin programa, nahiramin ang mga sakyan nila at bigyan sila ng panggas, pang-boundary at kita. Ayun po'y voluntary. Out of 1,442, ang maximum na sumali sa atin is 1,118 na jeep driver. Jeep. Voluntary. Itinatangos ko ng ilong at ipinagyayabang ang kabutihang loob ng mga driver ng lungsod ng Maynila. I'm really proud of you. Nagtulong-tulong tayo sa gitna ng krisis na ito. Dahil dyan, alam nyo ba na ninais ko at nais din
na nagbigay ng tulong na ito. At panalangin ko on behalf of the people of Manila, thank you very much. Pero ang panalangin ko ay sana po ay bigyan kayo ng malusog na kalusugan, malakas na pangangatawan sa kabutihang loob na pinagkaloob nyo sa amin. Ayaw po niya talaga magpabanggit ng pangalan, yung nag-donate ng Petron Fleet Card worth 4.9 million pesos. Si Jesus na lang ang bahalang magbalik sa iyo ng iyong kabutihang loob sa aming mga taga-Maynila. Now, mga driver, okay, kayo'y tumulong sa layunin ng lungsod ng Maynila. Kasama ang inyong lingkod na magbigay, maibsan sitwasyon ng ating mga mananakay. Kanina po, bago po ako nag-live, binigyan ko ng direktiba si Director Dennis Biahe ng MTPB na ang bawat isang driver ay tatanggap ng 4 na piraso or worth 4,000 pesos na may fleet card na may laman na tigwa 1,000 pesos. Swerte kayo. May 4 na bulig na naman kayo, mga driver. Ayan naman, inisip ko, bilang pagtanaw ng utang na loob sa inyo na pinangalagaan ninyo yung aking mga kababayan, yung ating mga kababayan na sumasakay ng jeep sa kabutihan loob ninyo. Ipadadala namin to. Abangan nyo lang kung paano kayo kinontak ng MTPB. Darating ang 4 na piraso sa bawat isang sumali sa programang Libreng Sakay. Ito walang kapalit. Wala akong hiling kapalit. Ito'y bilang pagtanaw ng utang na loob ng inyong lingkod sa pakikiisa ninyo sa kasagsagan na suliranin na kinaharap natin dulot ng krisis sa langis. Congratulations mga driver. Aldo! Pang-4 na araw din to. 2 o 3 araw na. Aldo. Ha? Ano yun? Ano yung sound? Paldo. Paldo. Ano, Jess? Paano yung paldo? Paano yung senyas ng paldo? Ganun ba yan? Ayun, paldo. Yan ang sabi ni Jess. Kalahin ninyo, katatanggap lang natin kahapon ng ambulansya, ang bakuna sa aso, at kung ano-ano pang gamit kahapon ng flag ceremony. Ngayon, 4.9 million pesos worth ng fleet card para sa mga jeepney driver. Ito naman, si Congressman Leandro Lebiste, nagpunta po sa inyong lingkod dito sa Maynila. Shoutout mga Batanggenyo. Yung inyo pong congressman ay nagpunta rito at nag-donate ng 4,000 sacks of 25 kilos each. Ayan. Salamat to, Congressman Leandro Lebiste sa inyong pinadalang bigas. Pumanatag kayo, ipagagamit ko agad yan sa mga taong hirap na hirap sa buhay as soon as possible. Muli, on behalf of the people of Manila, to Senator Loren Legarda and Congressman Leandro Lebiste, thank you very much. Nakakatawa. Hindi kami magkakapartido. Si Presidente, hindi ko kapartido. Si Legarda, si Lebiste, hindi ko kapartido. Iba-iba kami partido, pag-iisipin mo, di ba? Natutuwa lang ako na nagtutulong-tulong. Tingin ko, yan ang dapat kamulatan natin sa mga darating na araw. Pagdating sa krisis, aberya, hindi naman siguro masamang
tayo'y magkaisa, magtulong-tulong para maibsan yung hirap na dinaranas ng taong bayan. Na mangibabaw mismo sa puso't isipan natin. Hindi lang mangibabaw, mauna sa puso't isipan natin yung paglingkuran ng ating mga kababayan. Pagamat, kita nyo kami ni President Bongbong Marcos, hindi lang mo kami sa hindi magkapartido, nagkalaban pa ho kami. Kahit sino partido, I can work with anyone. Kasi hindi tayo binoto ng tao para makipag-away sa kapwa natin politiko. Binoto tayo para maglingkod. Kahit na kami hindi makakakulay sa partido, lubos ang aming pasasalamat. Kasama ko dyan si Vice Mayor Chico. So thank you very much Senator Loren Legarda and Congressman Leandro Leviste sa tulong ninyo sa lungsod. So yan po ang ating update. Ang dami natin donation ngayon. Ngayon ako, masaya ako para sa ating mga taga-lungsod. Basta sa lahat ng mga nanonood, na gustong tumulong, pumanatag kayo. Sisinupin po namin yung mga tinutulong ninyo. At tiyak po, if there is any guarantee where your donation will go, definitely to those who are in need. Ayan po. Kaya sa inyong lahat, sana mabasa kayo ng ulan. Dumami pa kayo. Welcome po kayo lagi sa lungsod ng Maynila. Sa mga batang nanonood, nako, yung swimming pool natin, bukas libre, mga nanay, mga tatay, kalad-karin nyo na lang o rilayin nyo na lang ang inyong mga anak. Kaysa maligo sa kalsada, sa patya, o doon sa swimming pool natin. Ayan po. Shoutout sa mga kabataan dyan. Iyon, libre, malaki, malinis, fully maintained, public swimming pool. Simula District 1 to District 6 ng lungsod ng Maynila. Wala po kayong tosgas. Iyan po, nasa inyong screen ang mga oras. Pwede ko kayo dyan. Natutuwa ako doon sa dapitan May isang grupo ng kalalakihan Bloke-blokeng yelo, hinulog sa swimming pool Talagang ang init ng panahon. Nakapagastos pa sila. Natutuwa naman ako. When you are happy and you enjoy, tanggal na ho lahat ang pagod at puyat. So, libre ang paliguan sa Maynila. Arat na! Swimming na tayo sa public swimming pool ng City Government of Manila. Enjoy kayo ngayong summer. So, ito po ang inyong lingkod. Hanggang dito na lamang po muna itong Talk to the People natin. Abangan po ninyo ito at if I'm not asking too much, para mas marami tayong ma-reach na tao for proper information, please do share this broadcast to your loved ones, friends, and family. Hanggang dito na lamang po ang inyong lingkod, si Yorme, nagsasabi, mag-iingat kayong lahat sa aking mga minamahal na lolo't lola. I love you. Yorme, I love you. Magandang araw po at pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Manila, God first.